Mga kababayan, kamusta na ho kayo? Meron ho tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon, no? Pero kung bago ka lang, please pakiusap ako ng like and subscribe para ma-update kita sa ating mga weather update. Maraming salamat. So, kamusta na kayo mga kaibigan? Nagbabalik tayo ngayon para magbalita sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon ho, ay meron ho tayong minomonitor na low pressure area. Take note, low pressure area pa lamang ito at hindi pa po isang ganap na bagyo. Ito ho ngayon ay may estimated pong layo o lokasyon na 655 kilometers east of General Santos City. Ito pong low pressure area na ito mga kaibigan, ipapaliwanag ko sa inyo mabuti. Sa loob ho ng 24 oras, maliit pa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pero sa loob naman po, sa paglipas naman ng ilang mga araw lamang simula ngayon, no, ay posible ho itong maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. At ipapakita ko sa inyo, ay na rin po ito sa update ng Pag-asa. Sa week 1 ho, April 28, simula ngayon hanggang sa May 4, ay malaki yung tsansa, no, na ito'y maging isang ganap na tropical storm. Nakikita nyo naman sa ating images mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na posibleng kauna-unahang bagyo ngayong 2025. At sa week 2 naman natin, May 5 hanggang 11, ito yung direksyon niya na nag-record na papalayo po sa ating Philippine Area of Responsibility. So tinatanong ng ating mga kababayan, dapat ba itong pangambahan? Dahil nga po, no, alam niyo naman pag summer o mainit pa ang panahon, ito ay talagang nagbibigay ng mainit na panahon sa atin. Pero ka-after nito, sunod-sunod naman po yung mga pag-uulan or mga bagyo. Mga kaibigan, yung makikita nyo, tumataas na rin yung chance na maging isang ganap po na bagyo itong low pressure area na ito. At tatahakin niya po, no, ang Timog Silangan dito sa Davao area at Mindanao area. And ayon na rin po sa iba't ibang mga weather models mga kaibigan, posible itong magbanta, no? Take note sa area po ng Eastern Visayas at tumiwid naman po ng Visayas area, no? Kaya ngayon pa lamang ho, pinaghahanda ng ating mga kababayan sa banta po ng posibleng pag-uulan. Dahil kung makikita nyo sa ilang bahagi ng ating bansa, nakakaranas na ho ng patuloy na pag-uulan. At yan po yung pahiwatig sa atin na patapos na rin ng summer, no? O sabihin na natin bagyo ngayong tag-init. Kaya ngayon pa lamang ho, maging maingat tayo sa mga posibilidad na mangyari. Pero magkagayon man mga kaibigan, meron pa rin ho tayong hypnosis po, no? O meron tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Mindanao. Easterlies naman sa ilang bahagi ng ating bansa. So kung umuulan sa ilang bahagi ng Mindanao at dito sa ilang bahagi ng ating bansa, dahil na rin po yan sa ITCC at easterlies, hindi pa ho dahil sa low pressure area. Itong low pressure area, no, ay papasok pa lang din, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. So forecast weather condition tayo. Sa area ho ng Mindanao kasama ang Palawan, asahan natin dyan ang maulap na kalangitan ngayong hapon. Kita nyo naman, no? At may mga mahina hanggang sa malalakas sa pag-ulan pagdating naman sa gabi. So maging handa tayo sa posible hong pagbabaha at landslide kung sakaling lumakas yung pag-uulan ng biglaan. Alam nyo, pag biglaang ulan talaga, yan ho minsan yung nakakatakot dahil yan yung nagbibigay ng pagbaha, biglaang baha at mga landslide. Dahil ho yan sa ITCC. Samantalang sa Metro Manila, kasama na ho dyan ng ilang bahagi ng ating bansa, apektado naman po ng tinatawag natin na easterlies. So mag-ingat pa rin tayo sa posibleng mga pag-uulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Mga kaibigan, ipapaliwanag ko sa inyo na ito pong ating minomonitor na low pressure area sa ngayon, wag muna natin pangambahan. At kapag ka ito ho'y naging isang ganap na bagyo, tatawagin ho itong bagyong Auring, no, or kauna-unahang bagyo ngayong 2025. Marami nagtatanong sa atin, ito po ba typhoon threat or magiging isang malakas ba na bagyo, super typhoon? Sa ngayon ho, no, kung titignan natin sa ating mga advanced weather model forecast, hindi ho ito nakikitaan na magiging isang ganap na super typhoon. Magiging isang bagyo man ito, pero hanggang tropical storm lamang, magiging tropical depression hanggang sa magiging tropical storm mga kaibigan, hanggang doon lamang po at hindi ito nakikitaan ng potensyal na magiging malakas or super malakas po na bagyo. So ngayon pa lamang, pinag-iingat na po yung mga lugar na
malapit sa mga ilog, yung sa malapit sa mga kabundukan, sa banta po ng pagbabaha at landslide, no? Maging handa rin tayo sa mga posibilidad na mangyari. Hindi porkit mainit sa lugar ninyo ay hindi na makakaranas ng pag-uulan. Ngayong hapon pa lamang nakikita naman natin yung kalangitan, no, ay makulimlim at nagbabadya po ang isang malakas na buhos ng pag-uulan. So yun lamang ang update ko sa inyo, and please, no, paki-like and share sa ating mga kaibigan para alam ho nila ang lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.